at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo na mga magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatagang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanyang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulugsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po na narinig natin sa unang pagbasa. Ano ba ang layunin at kalooban ng Diyos? Minsan, napapatanong tayo araw-araw, ano ba talagang dapat kong gawin? O napapatanong din tayo sa Diyos, ano ba ang dapat gawin? At ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ni San Pablo, malinaw na malinaw, ano ang layunin at kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos. Hinirang niya tayo. May tadhana na tayo. Bago pa tayo isilang, bago pa tayo nilikha, hinirang na tayo ng Diyos na maging banal at walang kapintasan. Hinirang na tayo ng Diyos, itinalaga na maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kung magsasalita rin ang poong Nazareno, sasabihin niya, kaya ako to ginawa, kaya ako nagpapakasakit, kaya ako naghihimala, para kayo'y maging mga banal at walang kapintasan, para kayo'y maging mga anak ng Diyos. Yun ang dahilan ng kanyang sakripisyo, higit sa lahat. Kaya nga't sabi rin ni San Pablo, tayong lahat ay
pinagkalooban ng Diyos ng mga mabubuting bagay, na mga pagpapalang espiritual. Tiriin niyo po yun. Tayo'y tinadhana ng Diyos, pinagpala pa ng Diyos, hinirang pa ng Diyos. Hindi lang niya tayo basta nilikha. Binigyan pa niya tayo ng kailangan natin para matupad natin ang tadhana natin. Tinibus pa tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya mga kapatid, likas sa atin ang kabutihan. Likas sa atin ang pumanig sa katotohanan. Likas sa atin na maging tapat at totoo. Ngunit ang nakalulungkot, mga kapatid, bagamat tayo'y nilikhang ganito ng Diyos, katulad ng nangyari sa mga Pariseo at mga eskriba sa Ebanghelyo, nagpalito sila sa tukso. Nagpadala sila sa hila ng mundo. Kaya nga't pagdating sa Ebanghelyo, nang nakatagpo na si Jesus sa Nazareno, nakakalito na. Sino ba talaga ang bida? Sino ba talaga ang totoo? Sabi nga ni Jesus sa Nazareno, yung mga ninuno ninyo, pinapatay itong mga propeta. Ngayon naman kayo, gagawan nyo ng monumento itong mga propeta. Ano ba talaga kayo? Panig o laban sa mga propeta? Ano ba talaga kayo? Sumusunod o kumokontra sa kasamaan at kasinungalingan? Mga kapatid, isa lang ang katotohanan. Hindi pwedeng maraming bersyon ang katotohanan. At aminin natin, nangyayari din yan mismo sa atin at sa paligid natin. Kaya nga nakakalungkot, mga kapatid, di po ba? Kung manonood tayo ng mga balita ngayon, kanya-kanyang sabi. Sabi nito, hindi. Wala siyang kinalaman. Sabi nung isa, ikaw ang promotor. Sabi ng isa, siya yung nagbigay ng lagay. Sabi naman ng isa, malinis ako. Marami pa ho yan pagdating ng mga susunod na araw. Magbabatuhan. Sabi nung isa, siya yung mas dakilang maglilingkod. Sabi ng isa, siya naman yung hindi totoo. Pero aminin natin, mga kapatid, wag na tayong lumayo pa. Hindi lang naman nasa telebisyon at nasa pahayagan yung mga ganyan. Kahit naman sa sarili nating bakuran at tahanan. Pag kinokompronta na ang katotohanan, pag sinabing, di ba ikaw kumuha nung sinampay? Hindi ako siya. Sasabihin naman ng isa, hindi, yung kabila. Ikaw ba yung naninira sa akin? Hindi ako yun Yung kumari mo yung nagsabi nun. Pero alam naman natin ang totoo, sino talaga ang tsismoso? Sino talaga yung hindi nagbabayad ng utang? Hindi ka pa nagbabayad ng utang mo. Hindi ako yun Alam naman natin kung sino talagang nangutang. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, huwag natin hayaang lalo na ng kasinungalingan. Kaya di ba ang tawag kay Satanas? Prinsipe ng kasinungalingan. Yan ang sumisira sa ating tadhana. Banal ka, pero nung sabihin na sa'yo ng demonyo, hindi, marupok ka. Okay lang yan, talagang mahina ka kaya bumigay ka na. Bumigay ka na pag natutukso ka ng pera. May asawa kang tao, pag kiniliti ka na, bumigay ka na, tao ka lang Pag nagagalit ka, bubulungan ka ng demonyo, o sige, upakan mo na yan. Talagang ganyan ang buhay Una-una lang. Mga kapatid, huwag nating sirain yung tadhana natin. Huwag nating sayangin yung sinakripisyo ni Jesus Nazareno.
Opo, dumudulog tayo ngayon sa Kanya. Pero sabihin din siguro ng Panginoon sa atin, tutulungan kita, pero tulungan mo rin ang sarili mo. Kasi kung magdedebosyon ka, pero pagdating sa labas, kay Satanas ka naman makikinig, sabihin ng Nazareno, paano kita tutulungan? Paano talaga tayo maghihimala ng tunay? Bibigyan ka nga ng pera ng Nazareno sa dasal mo. Paglabas mo naman nun, pangsusugal mo yung pera, pangbibili mo ng droga, pangdadaya mo sa iba, sabihin ng Nazareno, sayang yung himala. Pinagaling ka nga ng Nazareno, pinalakas ka nga, paglabas mo naman, yung lakas na yan, pinangupak mo ng ibang tao. Pinagaling ka nga, pinagsalita ka na, paglabas mo naman yung pagsasalita mo, mapupuno naman ng kasinungalingan at paninira, sayang. Lubusin natin yung himala at pagpapala ng Poong Nazareno sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Sabi nga ni San Pablo, magpasalamat tayo. Salamat po, Poong Nazareno. Ginawa mo ang lahat para maligtas kami. Ginawa mo ang lahat para mapabanal kami. Sana po gawin din namin ang lahat para pangalagaan ang tadhanang ito. Maraming tukso. Hindi ko naman po sinasabing madali. Araw-araw may tukso. Baka ngayon pa lang may tukso na. Baka may natutuksong kunin niyang bag nyo. O iba sa inyo, natutukso dahil ngayon yung galit mo sa kinaiinisan mo, sa halip na makinig ka ngayon, iyon yung bumabagabag sa'yo. Huwag niyong isipin na nasa loob kayo ng simbahan, hindi kayo matutukso. Hindi yun totoo. Lalo tayong tinutukso dito ng demonyo. Baka pinapaantok ka na para matulog ka na lang, para hindi ka na makinig. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa pagpapasalamat natin sa Poong Nazareno, hilingin natin sa Kanya na lagi nating maalala ang Kanyang kabutihan at awa, ang Kanyang sakripisyo at pagkalinga sa atin, upang sa gayon, gaya ng sinabi ni San Pablo, kayo'y mga banal, kayo'y hinirang na mga anak ng Diyos, kayo'y iniligtas na ni Jesus Nazareno. Kaya nga't sana ang pagpapalang ito ay manahan sa atin at palaguin natin sa ating buhay.